Dahil nga meron sa International Criminal Court, lipat balik tayo dito sa, mas mag-ano tayo, local story naman, muna. oo. Local story Dahil naman. nga meron tayong binabantayan, yung whereabouts ni Ginoong Atong Ang, at meron ding ibang ganap sa politika. Kaugnay po niyan, makakasama natin si Attorney Dino De Leon, Public Interest and Human Rights Lawyer. Attorney Dino, good morning. Victoria po at Nico. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga, Victoria at Nico, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, maraming salamat po, Attorney, for joining us this early on a Sunday morning. Sir, dito muna tayo kay Atong Ang. Kasi nga po, ang kanyang abogado ay in-advisean siya o pinayuhan siya na huwag sumuko muna habang in-exhaust nila yung lahat ng legal remedies daw. As a lawyer, sir, ano ang tingin nyo dito? Was that the correct advice po? Ako hindi man po ako lawyer, pero pagganahin na lang po natin yung ating isipan, no? Yung basic na sagot lang, okay? Bilang isang sibilyan, kung sa atin naman halimbawa, may isang may warrant of arrest nagtatago sa atin, sa bahay natin. Bawal din po nating tulungan na, uy, dito ka magtago kasi hinahanap ka ng pulis, may warrant. Bawal kasi madadamay tayo niyan. Lalo na yan, lawyer ka, tapos ang advice mo, wag sumuko. Binabastos mo yung batas. Nag-aral ka pa ng law kung ganyan lang din yung sasabihin mo sa kliyente mo. 'Di ba? Nag-aral ka pa ng batas. Tapos katangahan naman yung sasabihin mo sa kliyente mo. Anong silbi nun? Tama po ba yun? Para sa akin, mali. 'Di ba? Hindi po ako lawyer, Pero kung titingnan po natin yung sitwasyon, maling-mali po yun. Wala ko, kung hinahanap ka talaga ng batas, mali na sabihin na magtago. Diba? Ako, lagi ko sinasabi, hindi mo dapat ina-advisean yung kliyente mo na magtago. Tsaka siyempre, alam mo sa batas kasi, pagka nagkaroon ka ng voluntary surrender, iti-take into consideration ng batas. At kung sakaling ikaw ay ma-find na guilty, pwede yun iti-take into consideration para mas mababa yung sentensya. So, ako hindi ako naniniwala na tama yung advice na sa mga tao na magtago kung sakaling hinahanap talaga sila ng batas. So mali yung advice. Sa madaling salita po, mali po yung advice dito kay Atong Ang. Kawawang Atong Ang, no? Kumuha ng lawyer na medyo kulang pa sa kaalaman, 'di ba? At eto pa, yung lawyer niya na to, posible pa daw po itong madisbar. Oo, kasi nga yung hindi po normal sa isang lawyer na sabihin mo wag kang sumuko, magtago ka. 'Di ba? So diyan pa lang mukhang matatapos na yung karir nitong lawyer na to, ni Atong Ang. Next time kasi yung kukuha ka sana yung medyo matinutino, yung kaya kang ipagtanggol, 'di ba? Yung pagtatanggol sa'yo mali Pwedeng masampahan si Atong Ang ng iba pang kaso at maging yung kanyang abogado ba, pwede po bang ma-reprimand? Ano po bang Sanctions, Oo, ang meron ba? pwedeng nilang kaharapin po. Well, kasi unethical, para sa akin palagay, unethical yung sasabihin mo magtago kung hinahanap, Pwede mong sabihin na iaapin mo lahat ng may comment dito. Yari ka sa impeachment, BBM. Hindi mo ba narinig yung balita na hindi suportado ng Kongreso o ng Kamara yung impeachment laban kay PBBM? 'Di ba? Hindi nila susuportahan. Nasingit ko lang naman po 'to. Nasingit ko lang naman po. Pero pagdating kay Sara Duterte, Inday Sayad, Sayad tuloy, sorry. May Sayad kasi. Pagdating doon, suportado ng Kongreso. Sino kayang mayayari? Iyak mga didilis. Pero yung purpose, i-evade mo yung batas at ang iyong advice ay magtago doon sa kliyente, medyo questionable yun para sa aming ethical standards. So may liability. Pwede ba yun? I-suspend ang abogado kapag gano'n ang advice? Lisensya ng abogado, attorney. Maaaring, i-consider ang... Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na po yan. Mag-share kayo ng ating live ngayon. Like this video mga pre. Ayan mga didiles. Kawawa naman. At pwedeng si Atong Ang... Sorry, sir? Kasi as an officer of the court, diba, kami ay may sinumpaan na laging ipapatupad yung batas, laging respetuhin yung batas. So kung ang advice mag-evade ng hustisya, diba, yun ay something na questionable, Pambabastos yun sa batas. Pambabastos yun sa proseso ng batas. Diba? Ako may warrant ngayon tapos may lawyer ako. Sabihin ba sa akin, uy, magtago ka ballpoint man, huwag kang susuko. Diba? Totoo po ba nahuli na si Atong Ang, ito,
May nagtatanong dito kasi yung title natin dito, Atong Ang Nanlaban. Ako po'y nagtatanong arestado na si Atong Ang? With question mark po yan. So, sa madaling salita, si Atong Ang po ay hinahanap na po ng ating gobyerno. Okay? Kaya bakit po ganun yung ating title at thumbnail? Kasi papayuhan po natin itong si Atong Ang. Kasi armado po yung kanyang mga bodyguard. Sabi ko nga, huwag ka manlalaban. Pag manlaban ka, ay delikado ka. So mas maganda siguro kay Atong Ang, sumuko ka na lang. Magpa-aresto ka na lang, di ba? May problema, may kinaso sa'yo, harapin mo sa tamang proseso. Hindi nakukuha sa pagtatago, hindi nasusolusyonan ang problema kapag nagtatago ka. Masusolusyonan ang problema mo kapag humarap ka sa batas. Hindi solusyon ang pagtakas. Kasi ang pagtakas, sign of guilt yan. Diba? Kung hindi ka guilty, diba? Bakit nasan ka ngayon? Bakit nagtatago ka? Pero ingat pa rin yung ating kapulisan kasi armado itong mga tauhan po ni Atong Ang. Diba? Kasi hindi ko naman sinasabing manlalaban nga talaga, no? Pero posible pong mangyari yun. Kaya dubling ingat po talaga. Diba? Yung mga didilis dyan, hindi nila maintindihan yan kasi mga bobo nga sila. Diba? Pinag-aral kasi ng mga magulang, tumalon sa pader eh. May karapatan naman yung abogado na i-express yung remedies ng kanyang kliyente at tama naman yung advice na yun. Ang mali lamang yung advice na magtago. Attorney, kung sakali po na magkaroon ng sanction itong abogado nga ni Atong Ang, pwede pa ba niyang i-represent si Atong Ang all throughout the process nitong paghahanap nila, pag-exhaust nila ng iba pang legal remedies? O kailangan na niya humanap ng ibang lawyer? Ay, hindi naman. Pwede pa naman kasi, alam mo, yung disciplinary action naman, yung mga proseso pa yan. In the meantime, inosente pa itong abogado na ito, not hindi ibig sabihin, automatically, manasanction na siya. No? Kasi, syempre, pwede niya tabitin sa sarili niya, pwede niya ring i-explain ano ibig sabihin niya na magtago, no? Kung totoong yun ba talaga yung advice niya, tsaka kailangan pa patunayan. Matter of evidence na yan, no? So, pagkakaintindi ko dito, si Atong Ang, ginagaya niya si Kibuloy, ginagaya niya si Digong. Kasi si Digong noon, tumakas po, alam naman natin, si Digong may alam na magkakawaran siya galing sa ICC. So, ang ginawa niya, nagpa-Hong Kong. Diba? Tapos, didiretso sana ng China yon. Kaso, sinuka siya ng Hong Kong eh. Pinabalik siya sa Pilipinas. So, palpak yung pagtatago ni Digong. Simula na sana ng pagtatago yun eh. Pagtakas, ganun. So, feeling ko lang naman, parang ginagaya ni Atong Ang si Digong ngayon at Tibuloy. Okay. pero yung trabaho ng abogado na mag-usap ng revenue sa kliyente, yan, totoong trabaho niya at parte yan ng karapatan naman ng kanyang kliyente na hindi automatically mag-submit to everything kasi meron pa naman talaga siyang remedyo. Opo, at si Ginoong Atong Ang, sir, pwede rin siyang masampahan ng additional, yung evading justice, may ganun ba? Kasi alam mo, kung hindi ka pa na-aresto, di ba, wala namang, kasi trabaho ng Estado na i-enforce yung warrant. Hindi mo naman kailangan talaga na magpakita. Kasi pag nagtago ka sa batas, may warrant ka na, tas nagtago ka ngayon, ang tawag sa'yo ay pugante. So, iba kasi yung sa abogado na para pag nag-a-advise na i-evade yung hustisya, no? Iba pa yung kay Atong Ang kasi karapatan talaga, ang obligasyon na i-serve yung warrant na sa Estado, hindi yan kay Atong Ang. So, hindi automatic na Ayan isipin po natin to. Ang mga pinapakulong ngayon ni PBBM, malalaking tao. Atong Ang, malaking tao to. Digong, wala na, maliit na tao na yun ngayon. Basta, malalaking tao po yung pinapahuli ng ating Pangulo. Kaya congratulations kay Pangulong Bongbong Marcos in advance. Ayan. Attorney, since napag-usapan nga po namin dito ni Victoria kanina, na syempre influential, maraming pera itong si Atong Ang, and there's also a possibility na baka nakaalis na siya ng bansa. Pag ganun po ba, mas meron pang malaking kaso na pwede niyang kaharapin or mas lalakas ba yung kaso against him kapag ganun po? Well, pwede ikot yan na doon sa, di ba, si David ko kanina, nakikinig ako na si Bato de la Rosa ay yung pinag-usapan din, di ba? Sabi nga ni Bato de la Rosa sa isang interview, flight is an indication of guilt, di ba? So, the mere fact na nagtatry ka mag-evade ng hustisya, ng law enforcement, pwede ang gamitin laban sa iyo pagka doon sa ebidensya, no? Hindi katulad nila Laila de Lima, di ba, yung niya lahat, pwede naman talaga siyang umalis, marami siyang pwedeng gawin, in fact, sa abroad siya, nung pinakasuhan siya, bumalik pa siya para harapin, no? Pero ikaw pa kasi pag tumatakas ka, no,
pwede yung mag-implikasyon na ikaw ay guilty, no? Oo, yun na, sign of guilt yun. Kasi tumatakas ka. Ang kaibahan naman kay Dilima, hinarap niya po talaga yung mga kinaso sa kanya. Sinampa sa kanya. Kasi alam naman niya sa sarili niya na malinis po siya, wala siyang kasalanan. Oh, imagine, galing pa ibang bansa, bumalik pa ng Pilipinas para lang harapin yung kaso niya. So, yun po yung kaibahan. Oh, kaya itong mga nagtatago na may mga warrant of arrest, good luck. Pero sabi ko nga, no, meron naman sana nagawa kasi gobyerno para pigilan yung pag-alis. Kung nakaalis man talaga, so dapat talaga may all departure order, humingi sila, no, para, dahil may kaso naman ng live paso, no. So, ibig sabihin, dapat sana ginamit nila yung mga court processes para pigilan yung pag-alis, no. So, sana, hindi pa siya nakakaalis, no. At sana, ginamit ng Estado yung kanyang yung mga pwedeng remedyo para mapigilan yung sinasabing pag-alis papunta control. So, ayun, maliwanag po yun, ano? Kayo mga pre, ano yung reaction niyo doon, mga pre? O, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong komento, yun yung mga reaksyon, di ba? Pero, bago tayo mag-move sa last topic natin, mga pre, meron lang akong ipapakita sa inyo. Segue lang ako. May ano ako sa inyo, may pabonus ako sa inyo, okay? Bibigyan ko sa kayo ng bonus. Itong mga DDS na to, bigyan po natin ng bonus, okay? Para matuwa naman sila sa atin, okay? Mga DDS, mga kulangot na DDS, para sa inyo to ha. Itong videong ito. Pabonus lang to sa inyo. Pabonus lang, wait lang. Wait lang Sa isa pang Aha. Ito. Ito. Siguro, Pakinggan nyo yung bangag niyong tatay, yung adik niyong tatay, pakinggan nyo to. Pabonus lang to ha. at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30, then another one in 40. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Sa ibang hindi na kaya. Nagmamariwana yung tatay nyo, narinig nyo yun, oh? Mariwana ako kasi nagmamariwana ako. Adik pala yung tatay nyo. Tumitira pala ng utot ng demonyo yung tatay nyo. Ha? Nagmamariwana pala yung tatay nyo. Kaya yung pagiging bangag ng tatay nyo, please lang, para hindi kayo lalong mapahiya, huwag niyong ipapasa kay PBBM. Huwag niyong ipapasa kay PBBM. Kasi yung tatay nyo bangag pala. Nagmamariwana pala. Grabe. Kaya pala itong mga to, itong mga taga-suporta niya, bangag din pala. Dahil, mga nagmamariwana din pala to. Diba? So, paano na yan? Akala ko ba hindi adik yung tatay nyo? Adik naman pala yung tatay nyo. Nako po. So, anyway, ayan bago tayo mag-move sa next topic natin, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo dyan, Ballpoint Man 2.0. Magkita-kita din po tayo sa Facebook at TikTok.